Samantala, patuloy pa ring nakaalerto ang PHIVOLCS dahil sa kalagayan ng Bulkang Mayon. Sa ngayon ay patuloy pa ring namamaga ang bulkan. Narito ang report ni Joash Bermejo. Patuloy ngayon na tinututukan ng PHIVOLCS ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon, lalo na ang patuloy na pamamaga nito. Ito'y matapos umakyat sa aabot na 16 hanggang 17 millimeters ang itinaas ng nangyayaring pamamaga ng bulkan. Sa loob lamang din umano ng 10 araw, umabot sa 3 millimeters ang inflation ng bulkan. Hindi umano normal ito, lalo't kung sa normal na proseso ay inaabot ng 1 taon bago maitala ang 10 millimeters na inflation. Ayon sa PHIVOLCS, sinyalis umano ito na mayroong malakas na pressure sa loob ng bulkan, kung kaya mas mabilis ang pagtaas nito. Namamaga ang bulkang Mayon na kung saan merong volume ng magma na papaakyat. Pangalawa, mababa ang gas na lumalabas ngayon sa volcano. Pwedeng ma-interpret na baka yung ibang gas dyan ay hindi nakakalabas dahil may bara sa ibabaw at posibleng ito rin yung sanhi ng pamamaga ng volcano. Sa ngayon, nakapagtala ng mas mataas na sulfur dioxide emission ang Mayon na aabot sa 444 tons bawat araw mula sa 148 tons nitong nakalipas na araw. Mas nakakalabas na ang steam mula sa loob matapos ang mga naranasan ng mga pag-ulan. Dagdag pa ng PHIVOLCS, maaari umanong makaapekto rin ngayon sa posibleng pagputok ng bulkan ang nararanasang masamang panahon sa Albay sa kasalukuyan. Sa tulong kasi ng tuloy-tuloy na pag-ulan, maaari umanong lumambot ang namuong magma sa bunganga ng bulkan na siyang humaharang sa paglabas ng magma. Pwedeng mag-trigger ng steam-driven explosion, matanggal yung takip, magiging sanhi na ito nung pag-akyat ng magma. Samantala, pinabulaanan naman ng PHIVOLCS ang umano'y magiging epekto ng mangyayaring lunar eclipse sa mga aktibidad ng Mayon. Ito ay kasunod ng ilang insidente ng pagputok ng bulkan sa bansa na tumatama sa araw na kung kailan bilog ang buwan. Ayon sa PHIVOLCS, hindi naman imposible na maapektuhan ang aktibidad ng Mayon, lalo na kung bilog ang buwan. Lalo na kapag full moon, malakas ang gravitational force ng buwan na siyang nakakaapekto sa pagtaas ng tubig at lupa. Ayon sa PHIVOLCS, sa kaso umano ng Mayon na ready to erupt na, ay maaaring mahila ng gravitational force ng full moon ang magma na handa ng lumabas. Kapag mataas ang gravitational pull ng moon, parang nasi-squeeze out yung magma doon sa bulkan. Ang ibang iniisip naman ng ibang mga scientista, dahil ang Mayon ay sa tabi ng dagat, kapag tumaas ang tubig dagat, mas mabigat ngayon yung tubig dagat kaysa sa dati na low tide. So parang baga ay press down mo. No? Parang dinadaganan mo yung gilid ng volcano at baka mapabilis niya ang pag-akyat ng magma. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Sa buong araw nakapagtala ang PHIVOLCS ng 2 rockfall events. Ako po inyong kaibigan, Joash Bermejo para sa Newsline.